Ayun, medyo very light yung yung signal. So before we start sa vlog po natin, no, I would like to introduce my YouTube channel. Please po subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV. Meron din po kaming page which is Ave Maristela Seeds of Faith. Sa mga gusto pong mag-follow sa akin, no, meron po kaming page. At shout out po pala kay Ate Michelle Hall Kadaldal, no, M Kadaldal, shout out po. Subscribe po kayo sa YouTube channel niya, M Kadaldal. Kay Mr. Catholic, kay Kuya Aljan, shout out. Subscribe din po kayo sa YouTube channel niya, yung Mr. Catholic, no. Catholic vlogger din siya, no. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, salamat po. Isa sa panata ko ngayong mahal araw ay makapagbigay ng information patungkol sa doktrina ng ating simbahan, no. At isa sa napili ko ngayon ay yung binyag ni Felix Manalo o yung proseso ng pagbibinyag sa ilalim ng Iglesia ni Cristo. No, kanina ang pinaksa natin ay yung born again. No, ito yung isang proseso ng binyag at ano ang pagkakaiba ng born again sa sekta mismo ng born again. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung binyag kay Felix Manalo, no, yung proseso naman ng binyag sa Iglesia ni Cristo. At ano yung stand ng Catholic Church pagdating sa mga proseso ng binyag ng mga hindi Katoliko, no? Ano ba yung turo at doktrina ng ating simbahan? So, magsisimula na po tayo, no. Ito po ay napakahalagang paksa at talagang maganda yung yung tawag nito, yung ating talakayan, no. Ito po ay pinaghirapan kong aralin para po sa mga kapanalig kong Katoliko. Kayo po ang inspirasyon ko, kayo po yung dahilan kung bakit kahit nahihirapan akong mag-aral, sinisikap ko na maintindihan at gawing mababaw yung pagpapaliwanag. Dahil sa mga Katoliko na alam kong sumusuporta at sinusuportahan ako, sa mga Katolikong alam ko na mahal ako, sa kabila ng kapintasan ko, nandiyan kayo para gabayan ako, suportahan ako sa ginagawa kong pagtuturo pagdating sa doktrina ng ating simbahan. So simulan na po natin, wag na po tayong mag-etchos pa. Simulan na po natin ang ating talakayan, no, na pinamagatang ang binyag ni Felix Manalo. Okay. Yung pagbabautismo o yung pagbibinyag na isinasagawa sa ilalim ng Iglesia ni Cristo 1914, yung proseso nila, yung mga gusto magpabautismo sa kanila, meron silang tinatawag na paglulubog sa tubig. No, kung ikaw ay papasok sa kanilang sekta, Iglesia ni Cristo ka, meron silang proseso ng pagbibinyag doon na paglulubog sa tubig. So bakit nga ba sa Iglesia ni Cristo paglulubog sa tubig yung binyag nila? No? Nilulubog sila sa tubig, maaaring sa swimming pool, sa mga resort. Basta ilulubog yung mga yung mga gustong maging kaanib ng Iglesia ni Cristo. So bakit sila naglulubog? Bakit kailangan nilang ilubog ang tao pag nagkakaroon ng bautismo sa INC? Dahil ito ay pagpapakita nila ng representasyon, no? Representasyon na ito daw po ay paglilibing sa dating pagkataong makasalanan at pagkabuhay na maguli. Ito po ay ayon mismo sa doktrina ng INC, no? So kapag nilubog ka nila dun sa tubig at nagpabautismo ka, nililibing daw yung dating pagkatao mo. At pag umahon ka, ayun daw ay muling pagkabuhay o yung pagbabagong anyo mo na, banal ka na. No, ganon ang doktrina ng INC sa kanilang bautismo ay base sa research ko, no, sa kanila. Ngayon, ang isang tanong lang mga kapanalig kong Katoliko, no? Si Felix Manalo po ba nabinyagan sa ilalim ng Iglesia ni Cristo? Yes, nabinyagan siya sa ilalim ng Iglesia Katolika, pero dahil siya ay excommunicated sa Roman Catholic Church, no? Yung ganyan na gumawa ka ng isang sekta at ito ay lumaganap at ikaw ay isang Katoliko, excom ang tawag dyan.
ma-excommunicated ka. Kasi kumalat at lumaganap yung maling aral mo. So dahil hindi na siya Katoliko at gumawa siya ng sarili niyang sekta, nabinyagan po ba si Felix Manalo? Saan siya nabinyagan? Ano ang karapatan ng isang taong hindi nabinyagan tapos magbabautismo ka? Sino ang nagbinyag kay Felix Manalo sa ilalim ng Iglesia ni Cristo? Meron po ba? No? Kasi, ang sabi ng INC 1914, ang bautismo sa kanila ay pagpapakita ng paglilibing sa dating pagkataong makasalanan. So kung hindi nabautismuhan si Felix Manalo o hindi nabinyagan, lalabas hindi namatay ang kanyang dating pagkataong makasalanan. Tama po ba? Di siya nabinyagan eh. E di siya ay mananatili sa dating pagkatao niya na makasalanan. Galatia 3 verse 27. Ang sabi rito sa aklat ng Galatia, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. No? Galatia 3 verse 27, ang sabi, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo. So ang lahat daw ng binautismuhan sa pamamagitan ni Kristo, sila daw ay ang ibinihis daw nila si Kristo. Yan ang sabi sa Galatia 3 verse 27, no? So malinaw sa sinasabi rito sa aklat ng Galatia na lahat ng kay Kristo ay nabinyagan, lahat ng nabinyagan kay Kristo, ang binihis nila ay si Kristo. Sa Galatia ito. Pero meron akong tanong, no? Meron dapat tayong tanong. Si Felix Manalo ba, binihis niya ba si Kristo? Eh hindi naman siya nabinyagan, no? Kasi ang sabi, ang lahat ng kay Kristo, ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Eh hindi naman po siya nabinyagan sa ilalim ng Iglesia ni Kristo. Sino magpapatong sa kanya? Siya founder. Eh, ang founder ng Roman Catholic Church, si Jesus Christ. O, siya nagbinyag sa mga alagad. At ang authority ng pagpuputong ng kamay bilang pagpapakita ng pagbabautismo ay naipasa sa pamamagitan ng authority na ibinigay kay San Pedro. Ngayon, kung si Felix Manalo ang founder ng INC, sino nagbinyag sa kanya? Na siya nga founder. Diba parang tatayo na siya yung Kristo sa INC, no? Siya yung Kristo na hindi nabinyagan, ta siya yung magbabautismo. Ganon siya lalabas. So lalabas, itong si Felix Manalo ay hindi din ibinihis si Kristo dahil hindi naman siya nabautismuhan. Di po ba? Si Kristo, si Jesus Christ, founder ng Roman Catholic Church, ay nabautismuhan sa ilalim ni John the Baptist. Si Kristo yon. Imagine niyo si Kristo na bautismuhan sa ilalim ni John the Baptist. Si Felix Manalo, founder ng INC 1914, sinong nagbinyag sa kanya? Wala. So, hindi niya ibinihis si Kristo. Kaya hindi siya, etong si Felix Manalo, ay hindi po natin yan pwedeng tawaging sugo. Paano mo tatawaging sugo si Felix Manalo? Hindi nga binihis si Kristo. Hindi po ba? Hindi naman niya binihis si Kristo tapos sugo. So, hindi pwede na siya ay tawagin din nating sugo. Dito tayo sa Roma 6 verse 1 to 7. No? Roma 6 verse 1 to 7. Ang sabi dito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag na wag mangyari, tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na, tandaan to ha, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan.
na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, ay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, wag na tayong maalipin pa sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. So dito po, no, sa Roma 6 verse 1 to 7, no, malinaw po si Felix Manalo ay hindi namatay at nabuhay kasama si Kristo. Hindi po siya namatay at nabuhay kasama ni Kristo. Bakit? Dahil ayon po sa Roma 6 verse 1 to 7, ang sabi dito, tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Roma 6 verse 3 yan. Tayo daw lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan. Dahil hindi siya nabinyagan bilang founder ng Iglesia ni Cristo 1914, hindi niya po kasama si Kristo sa kanyang kamatayan. Ano pa ang sabi? At tayo nga'y nangalibing kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Dahil wala siyang bautismo na tinanggap bilang founder ng INC, hindi rin siya nagtumanggap ng bautismo sa kamatayan. Roma 6 verse 4, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Roma 6 verse 6. So yung datihang pagkatao ni Felix Manalo, dahil hindi siya nabinyagan bilang founder ng Iglesia ni Cristo, nandoon pa rin siya sa dati niyang pagkataong makasalanan. No? Nandoon pa din siya. So sa madaling salita, lahat ng nabautismuhan, no, kay Kristo Jesus ay namatay at nabuhay kasama po si Hesus Kristo. No? Si Felix Manalo ba? Tanong. No, tanong. Si Felix Manalo ba nabautismuhan kay Kristo Jesus? Nabautismuhan ba siya? Sino nagbinyag sa kanya bilang founder ng INC 1914? Ang founder ng Roman Catholic Church, si Jesus Christ, dumaan ng bautismo. Jesus Christ na yan. Binautismohan si Kristo sa ilog Jordan sa ilalim ni John the Baptist. Kristo na yan. Bilang founder ng Iglesia ni Kristo, sino nagbautismo sa kanya? Diba? Kaya hindi siya nabautismuhan. No? Ngayon, no? Si Felix Manalo ba ay nabinyagan sa ilalim ni Kristo Jesus? Hindi. Hindi. No? Hindi siya nabinyagan. Kaya malinaw, itong si Felix Manalo ay hindi namatay at nabuhay kasama ni Kristo Jesus dahil po hindi naman siya nabinyagan. Kapag founder ka ng isang relihiyon, kinakailangan ikaw ay nabautismuhan. Paano ka magbibigay ng isang bautismo at magkukuha ka ng kaanib mo sa sekta mo, eh ikaw nga sa sarili mo, di ka nga nabautismuhan. Diba? Makakapagbigay ka ba ng blessing sa isang tao na babautismuhan mo para umanig sa inyo, tapos ikaw mismo na nagbibigay ng blessing, eh wala ka ring blessing naman na natatanggap dahil hindi ka naman din nabinyagan. Hindi po ba? Wala pong ganon. So dito tayo sa unang Korinto 1 verse 21 to 22. Ang sabi dito, ngayon siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama nyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang tatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso.
So malinaw po dito sa unang Korinto, no, ang sabi, ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama nyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang tatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Kaya malinaw po rito sa unang Korinto, ang Espiritu Santo, sabi sa Sitas, ay itinatak ng Diyos sa puso at hindi po sa noo. No? Itinatak ng Diyos sa puso ang Espiritu at hindi katulad ng sekta ng INC na ang kanilang Espiritu Santo daw ay nakatatak sa noo. Mali yun, diba? Mali. Maling-mali. Ang Espiritu Santo, sabi sa unang Korinto, no? Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama nyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang tatak natin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. No? Kaya ang Espiritu Santo, itinatak po yan ng Diyos sa atin sa puso. Pero sa INC, sa noo. So, noong labanan. Diba? Noong ito. Diba? Sa puso, itinatak ng Diyos ang Espiritu Santo. Dito sa Efeso 1, verse 13 and 14, ang sabi, nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kalwalhatian. No? Kaya dito sa Sitas naman ng Efeso, kung aaralin nating maigi, no, hihimay-himayin natin, ang sabi dito, mula nang tayo'y sumampalataya, tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na Kanyang ipinangako na siyang patotoo na ating mana, ating minana. Tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. No? Malinaw po yan, ha? Sa Apocalypse, sa Pahayag 7, verse 2 to 3, ang sabi, at nakita ko ang isa pang anghel na pumapaitaas mula sa sinisilangan ng araw, na sa kanya ang tatak ng buhay ng Diyos. Siya ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihan upang saktan ang lupa at ang dagat. Sinabi ng anghel sa kanila, ano ang sabi ng anghel? Huwag niyong saktan ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang hindi natin natatanakan sa noo ang mga alipin ng aming Diyos. No? So malinaw din dito sa aklat naman ng Pahayag, sa aklat ng Apokalipsis, no? Wala pong binanggit na Espiritu Santo ang itatatak ng anghel, at sa aklat ng Efeso, wala ring binanggit na nasa noo itatatak ang Espiritu Santo kundi sa puso. Ibig ko pong sabihin, dito po sa Efeso, ang sabi dito, no, sa aklat ng Efeso, kung babasahin natin, wala po diyang binanggit na sa noo itatatak ang Espiritu Santo. Kasi ang sabi rito sa puso, no? Ngayon, dito naman sa Apokalipsis, wala naman binanggit na Espiritu Santo ang itatatak ng anghel, na Espiritu Santo ang itatatak ng anghel, no? So may pagkakaiba. Kaya malino po, no, na ang pagtatatak ng Diyos pagdating sa Holy Spirit o Espiritu Santo sa atin, meron tayong tatak sa puso, meron tayong tatak sa noo. Pero itong si Felix Manalo, no? Itong si Felix Manalo, ang kanyang mga tinatakan o nilagdaan ay kanyang pag-aari. Lahat ng tinatatakan at nilalagdaan ni Felix Manalo ay pag-aari niya. Kasi dito, sa pagtatatak na to, sa usapin ng pagtatatak o paglalagda, no, ng Espiritu Santo, ito ay galing mismo sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtatatak sa atin ng Espiritu Santo. Dahil ang ating simbahan ay nabautismuhan.
Pag ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay tatatakan ng Diyos at ibibigay niya sa iyo ang Espiritu Santo. Doon ka magkakaroon ng salvation. Kaya lahat ng baptism natin, yung mga lagda, yung mga tatak, pagdating sa binyag, tayo ay tumatanggap ng Holy Spirit. Hindi katulad dito kay Felix Manalo, dahil hindi siya nabautismuhan Hindi ba? Hindi siya nabinyagan bilang founder ng INC. So yung binibigay niyang binyag o bautismo sa kanyang mga kaanib ay kanya lang galing. Pag-aari niya. Parang sa ngalan ni Felix Manalo lang. Hindi siya pwedeng gumamit ng Trinitarian. Hindi siya pwedeng gumamit sa ngalan ng Ama. Hindi rin siya pwedeng gumamit sa ngalan ng Anak. Hindi rin siya pwedeng gumamit ng sa ngalan ng Espiritu Santo dahil wala naman siyang tinanggap nun. Di ba? Tayo, may karapatan tayong magsabi na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo dahil tumanggap tayo nun sa pamamagitan ng binyag. So yung binibigay na bautismo sa ilalim ng kanilang sekta, yun ay bautismo na nagmumula lang kay Felix Manalo. Kasi wala nga po siyang tinanggap, no? At lahat ng ito ay kanyang pag-aari. Dahil po si Felix Manalo ay lumagda sa noo na kanyang mga tagasunod, tanda na ito'y pagmamay-ari at pagtupad sa kasunduan. Kumbaga, meron tayong apostolic succession na kung saan doon nagsimula ang ating otoridad para tayo ay bautismuhan hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngayon, si Felix Manalo, ang tawag din sa kanya Manalos Succession. Siya ang naglagda. So pag-aari niya, hindi pag-aari ng Diyos. Kasi dapat ang lalagda sa iyo ang Diyos. Diyos dapat ang lalagda sa iyo. Magmula kay San Pedro, na kung saan tumanggap siya ng bautismo kay Jesus, na tinanggap ni San Pedro, na ibinigay ni San Pedro sa kanyang mga successor, na ibinigay ang karampatang otoridad na magbinyag sa ang mga pare, no, na tinatanggap din natin ngayon, na hanggang sa ngayon, ito ay nagmula tong bautismo na to kay Jesus. No, kay Jesus, yung bautismo natin. Bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kay Jesus galing yon, di ba? Ay kay Felix Manalo noong 1940, nung itinatag niya ang INC, siya ay nagbigay din ng bautismo. Sa kanya galing. Nakukuha nyo? Sa kanya galing yung bautismo. So meaning to say, kung ikaw ay kaanib ng INC, ang tinatanggap mong bautismo ni Felix Manalo, hindi bautismo ng Diyos. Dahil hindi naman tumanggap si Felix Manalo ng bautismo na mula sa Diyos. So pag-aari niya lahat yan, lahat ng mga member dyan, ng mga kaanib dyan, ay tatak ni Felix Manalo, hindi tatak ng Diyos. Kasi yung bautismo tinanggap nila, bautismo nagaling mismo kay Felix Manalo lang. No, kasi hindi naman siya pwedeng kumunik doon sa panahon ni Kristo dahil 1914 nga lang sila sumulpot. 'Di ba? Wala silang succession. So, kanino po bang pangalan ang dapat ilagda sa noo ng mga hinirang na taliwas sa mga tinatakan ni Felix Manalo? No, kanino po ba? No? Paano ko ba i-explain ng mababaw, no? Kaninong pangalan ba ang dapat itatak sa noo ng mga hinirang, no, na taliwas o kabaliktaran sa mga tinatakan ni Felix Manalo, no? So kanino po ba ang dapat pong ilagda o itatak ay ang pangalan ni Kristo at ang Ama, at hindi po ni Felix Manalo. Kapag kayo po ay hinirang ng Diyos, kinakailangan ang maghihirang sa inyo ay Diyos. Hinirang nga ng Diyos, di ba? So kung hinirang ka ng Diyos, sinong dapat ang hihirang sa iyo? Ang Diyos. Sinong humirang kay Felix Manalo? Hindi naman nabinyagan yan. Dahil hindi siya nabinyagan at meron siyang hinirang sa ilalim ng kanyang sekta, ang tawag doon mga hinirang ni Felix Manalo. Kasi siya yung naglagda, siya yung nagtatag, siya yung nagbautismo. Wala siyang pinagkuhaan o wala siyang pinanggalingan na nagputong sa kanya ng kamay na Diyos at binibigyan kita ng authority. Sige, magbautismo ka. Kasi kung si Felix Manalo ay founder ng INC 1914 at tayo namang mga Katoliko, si Kristo, hindi ba? Tignan nyo ang pagkakaiba. Nag-founder ka ng isang sekta. Siyempre, pag nag-founder ka ng isang sekta, dapat may magbibinyag sa'yo. Kagaya ni Jesus.
'Di ba? Siya ay founder ng Roman Catholic Church. Pero kahit si Kristo ay Diyos at nagkatawang tao, siya ay nag-undergo pa rin ng bautismo sa ilalim ni John the Baptist. Bakit? Dahil kailangang sundin ni Jesus ang kalooban ng Ama bilang isang tao. At kailangan niyang sumunod sa tradisyon. Yan ay utos ng Ama eh. Kung hindi siya magpapabautismo kay John the Baptist, susuwayin niya yung Ama. Eh, ipinag-utos ng Ama na sa panahon ng Judaism, dapat magpabautismo kayo sa tubig. At dahil nasa kalagayang tao si Jesucristo, no, bagamat siya'y Diyos, bilang isang tao, 100% man, kailangan niyang dumaan doon sa tradisyon. Kaya siya nagpabautismo kay John the Baptist, hindi dahil hindi siya Diyos. Siya ay nagpabautismo, hindi dahil siya ay marumi. Siya ay nagpabautismo, hindi dahil kailangan niyang maging banal. Kaya nagpabautismo si Kristo kay John the Baptist dahil yan ay tradisyon at utos ng Ama. At dahil siya ay nasa kalagayang tao, kailangan niyang sumunod. Yan ang sabi ng Ama niya eh. Kayong mga tao, magpabautismo kayo sa Ilog Jordan. Ayun ang utos ng Ama niya at siya yung anak. Tatay yung nagsalita, susunod. Opo, tatay. Papunta na po ako doon sa Ilog Jordan. Ganon yung eksena nun. Kaya nung itinatag ni Kristo ang Roman Catholic Church, si Jesus Christ ay nabautismuhan bilang founder ng simbahang Katolika. Si Felix Manalo bilang founder ng Iglesia ni Cristo, sino nagbinyag? Diba? Sino nagbinyag? Sino nagbigay ng authority sa kanya magbautismo ng mga tao? Eh hindi naman siya nabautismuhan. Di po ba? Nakikita nyo po yung pagkakaiba ha? Okay. Now, dito sa pahayag 14 verse 1, no? At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000 mga may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. No? Apocalypse 22 verse 4, at nakita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. So ano ba tong mga nakita sa na mga pangalan sa kanilang noo? Yan yung pangalan ng Diyos na nakatatak dito sa noo nila. Ngayon, si Felix Manalo, ano kayang makikita sa noo niya? Sino nagtatak? 'Di ba? Kung ikaw ay natatakan ka ng Diyos at ikaw ay nabautismuhan bilang pagre-representa na ikaw ay natatakan ng Panginoon, lalabas yan sa noo mo. Makikita ng Diyos to na nabautismuhan to. Nabautismuhan to, may tatak sa noo. Save, ligtas ka na, dito ka. Si Felix Manalo, founder ng INC, anong lalabas sa noo niya? Hindi naman siya nabinyagan. Anong tatak? May tatak ba na lalabas? Eh hindi nga nabinyagan. Bilang founder ng INC, anong lalabas na tatak? Wala. Nga. Okay. Sino ba ang dapat magtatatak no, sa mga hinirang ng Diyos? Sino ba ang dapat lumalagda dyan sa mga hinirang ng Diyos? Sa pahayag 3 verse 12, ang sabi dito, ang matagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bayang Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. No? So, napakalinaw dito sa pahayag 3 verse 12, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. No? So kung ang sabi rito sa pahayag, ang sabi isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, ang tanong, sino ang sumulat sa pangalan ng Diyos para kay Felix Manalo kung siya ay natatakan bilang isang hinirang? Diba? Kasi ang sabi, isusulat ko sa kanya, sabi sa pahayag, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos.
Sino ba ang sumulat sa pangalan nila San Pedro? Si Kristo. Diba? Si Kristo ang nagbigay ng sulat at naglagda sa mga alagad na siyang kumalat na siyang lumaganap ang pananampalatayang Kristyanismo sa ilalim ng Iglesia Katolika. Na tinatawag nating apostolic succession. Na yung lagda o yung tatak na tinanggap ng mga alagad ng mga apostol, tong 12 alagad na to ay nagmula mismo kay Kristo. Si Felix Manalo ay founder ng INC. Sino nagbigay ng ano sa kanya? Lagda. Sino nagtatak? Sino nagsabi sa kanya, oy, ikaw sugo ka? Oy, nilalagdaan kita nga, anghel ka. Sino nagbigay ng authority na dapat ganun ang ituring sa kanya? Wala. Wala po. Ni isa, wala. Diyos ko. Okay. Kaya nga po, di ba, ayon nga po sa doktrina ng INC, no, ang kasalanan daw ni Felix Manalo ay nilinis daw ng Diyos Ama. Kaya siya ang tunay na sugo. Yan ay bisa ng pahayag nila sa pamamagitan ng laway at hindi po ng hula. Si Felix Manalo daw ay given, exempted, granted, na nilinis daw ng Diyos Ama. Pero ang tinatanong ko, paano siya nilinis? Nakausap niya? Magka-chat? Ano, magka-phone pa lang? Na sinabi sa kanya ng ama, o Felix Manalo, malinis ka na. Paano siya nilinis? Eh, hindi naman siya nabinyagan. Sino nagbinyag bilang founder ng INC? Ano, ginano niya yung sarili niya? Na, ino-ordain ko ang sarili ko, binabautismohan ko ang sarili ko. Ako ay sugo at founder na ng INC. Ito ang tatag na ng Panginoong Diyos. Ganon? Ganon ba yun? Na kapag magpa-founder ka at sasabihin mo na ito ay true church, ang INC ay true church. Kasi pag sinabing true church, yun ang tatag ni Kristo na which is kiniklaim nila. So paano siya nilinis ng Diyos? Ano? Nag-text? Na, oy, malinis ka na ha, sugo ka. O, paano siya, saan siya kumuha ng authority na magtatag ng sekta? Gumanon, binautismuhan niya sarili niya. Bilang isang INC, binabautismuhan ko ang sarili ko. Ganun ba yun? Dapat syempre, ang magpapatong ng kamay mo, yung Diyos. Pinatungan pa siya ng Diyos. Yung kamay ng Diyos bumaba sa ulo ni Felix Manalo. Felix Manalo, ikaw ay binabautismuhan ko na at ikaw ay isang sugo na. Ikaw ang magpa-founder nito. Diba? And besides, pag sinabing founder, dapat ang founder mo Diyos. Diba? Sa lahat, kung titignan natin, diba? Kung ikaw ay sa isang iglesia, dapat ang founder mo Diyos. Hindi po tao lang. O, syempre, kapag nagtatag tao, o ano yung iglesia mo? E di iglesia ng tao. Kasi tao yung nagtatag eh. Hindi po ba? Nakatapat. Hindi po sa ano po siguro, electric fan, umuugong ba? Hindi ko po masyadong napapansin. Hindi po ba na kapag ang isang iglesia ay tatag ng isang tao, ano ang iglesia mo? Iglesia ng tao. Si Kristo ay hindi Diyos sa INC, no? Si Kristo ay tao lang. Kaya ang kanilang iglesia ay iglesia ng tao. Kasi tao si Kristo eh. Iglesia ni Kristo, iglesia ng tao. Hindi po ba? Ganon lalabas yun. Kung pag-aaralan nating maigi. Na? Walang patunay ang INC na si Felix Manalo ay pinatawad o hinugasan ang kanyang mga kasalanan. Wala po kayong katibayan, no? Mga INC kayo, na si Felix Manalo ay tuwirang pinatawad ng Diyos, tuwirang nilinis ang Diyos ang kanyang mga kasalanan, tuwirang hugas na, at wala na siyang bahid dungis. Saan nyo mababasa yan? No? Wala kayong, katibayan, at pag wala kayong katibayan, hindi yan dapat pinaniniwalaan. Okay. Ano nga ba ang paraan ng Diyos pagdating sa paghuhugas ng kasalanan? No? Ano ba ang paraan ng Diyos? Dito sa Gawa 22 verse 16, ang sabi rito,
At ngayon, bakit ka tumigil? Magtindig ka. At ikaw ay magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Diba? So napakalinaw mga kapanalig, ikaw ay magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Diba? Isa yan sa proseso. Kung paano mo ka maghuhugas ng kasalanan, magpabautismo ka. Tanong, nagpabautismo ba si Felix Manalo para mahugasan ang kanyang kasalanan sa loob mismo ng INC 1914? Sino ang nagbautismo kay Felix Manalo sa INC 1914 para hugasan ang kanyang kasalanan? Meron ba? Isa sa pamamaraan para ikaw ay malinis, ikaw ay dapat magpabautismo at hugasan mo ang kasalanan mo. So, sino ang nagbautismo kay Felix Manalo sa INC? Meron po ba? Meron? No? Siyempre, wala. Diba? Siya founder eh. Sino magbabautismo sa kanya? Siya nga founder. Kaya po, ito pong si Felix Manalo, no? Nung siya po ay pumanaw, no? Siya po ay wala sa state of grace na tinatawag. Wala siya sa biyaya nung namatay si Felix Manalo. Kundi siya, itong si Felix Manalo, siya po ay nasa dati pa din niyang pagkatao na nasa kasalanang mortal. Dahil siya ay hindi bininyagan sa ilalim ng mismong tatag niyang iglesia. Saan siya kukuha ng binyag? Sino magbibinyag sa kanya sa loob ng INC? Siya ang founder. O paano mahuhugasan yung kasalanan niya? Wala nga siya natanggap na binyag dun sa loob ng sekta niya. So pumanaw siya, nabitbit niya yung kasalanan na hindi nahuhugasan. Kasi hindi naman siya nabinyagan. Sabihin natin na binyagan siya sa ilalim ng Iglesia Katolika, hindi na valid yun. Kasi hindi na siya, hindi na siya RCC. Magiging valid yung binyag ng RCC sa kanya kung hindi siya umalis sa loob ng iglesia. Lumabas siya eh. Tumalikod siya eh. Diba? So pag tumalikod ka sa Iglesia Katolika, kahit na binyagan ka dan, ang mga sakramentong yan, tinalikuran mo din. Hindi naman pwede na tumalikod ka sa Iglesia Katolika, bitbit niya pa rin yung baptism ng RCC. Magiging epektibo ang binyag sa kanya sa ilalim ng Iglesia Katolika kung babalik siya. Kasi yung binyag sa Iglesia Katolika ay para sa mga Katoliko. Hindi na siya Katoliko. May binyag pa ba siya? Siyempre wala na. Hindi na yun hindi na yun valid. Kumbaga nag-expired. Lumabas eh. Diba? Kaya nung siya ay gumawa ng sekta ng INC, wala siyang binyag. Dahil hindi naman Katoliko yung tinatag niya. Ibang sekta yun. O dahil siya ay founder, sino ngayon magbibinyag sa kanya? Sarili niya, gaganunin niya? Lulubog siya mag-isa doon sa tubig? Wala siyang binyag. Okay. Efeso 5 verse 26 to 27. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So malinaw po dito sa Efeso 5 verse 26 to 27, ito ay malinis sa pamamagitan ng tubig na may salita upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. No? Bababawang ko pa para mas madali nyong magets, mga kapanalig. Ang sabi sa Efeso, ito ay malinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. So, ito ay malinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Ito yung binyag. Binabautismohan kita sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Bautismo yon, no? Ang sabi, ito ay malinis sa pamamagitan ng tubig na may salita, bautismo, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati.
para makaharap ka sa iglesyang kinaaniban mo na ikaw ay may kabanalan. Dahil ikaw ay tumanggap mismo ng bautismo sa iglesyang kinaaniban mo. Ang tanong, kailan nalinis si Felix Manalo sa pamamagitan ng tubig na may salita sa loob ng kanyang sektang tinatag? Kailan at sino? No, sino? Sino din ang naglinis kay Felix Manalo sa pamamagitan ng tubig na may salita sa loob ng kanyang sektang itinatag? Sino? No? Kasi malinaw, hindi mo maihaharap ang isang iglesia na walang dungis o kulubot at walang kapintasan kung ikaw ay hindi nilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. So, meaning to say, wala. Nandoon pa rin siya sa kasalanan dahil wala namang naglinis sa kanya sa pamamagitan ng tubig na may salita sa ilalim ng sektang kanyang itinatag. Sinong gagawa nun? Siya nga yung founder, di ba? So, nandoon pa rin siya sa kalagayan na may mortal sin siya. Dito tayo sa Gawa 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi yan sa Gawa 2 verse 38, no? Sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, so si Pedro to, nagsasalita, si San Pedro to. Ano sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Si Pedro na yan, ha? Bible yan, Gawa 2 verse 38, si Pedro na yan. Kaya malinaw sa sitas na to, wala pong natanggap si Felix Manalo na kapatawaran ng kasalanan, no? At hindi niya rin po natanggap, tinanggap o tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo dahil nga po hindi siya nabautismuhan. No? At dahil na din ipinagkaloob ito sa mga nahugasan o nabautismuhan at naalis ang kasalanan, si Felix Manalo ay hindi po nabinyagan. No? Ang sabi, mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo para at bakit? Para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At ano pa ang ibibigay ng Diyos? Tatanggap kayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Paano mapapatawad si Felix Manalo? Paano tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo si Felix Manalo? Hindi yan nabautismuhan. Hindi yan nabinyagan. So ano ang tatanggapin mong bautismo sa kanya? Pangalan niya, pagkatao niya. Kasi yung bautismo na iginagawad niya sa kanyang mga kaanib ay bautismo na nagmumula lang sa kanya. Kinakailangan ang bautismo na ibibigay mo dun sa kaanib ng iyong iglesia ay galing sa Diyos. Anong ibibigay niyang bautismo? Hindi nga siya nabinyagan. Di ba? So lahat yan, tatak yan ni Felix Manalo, hindi tatak ng Diyos yan. Kasi kung tatak ng Diyos yan, sino ang nagbinyag kay Felix Manalo sa ilalim ng INC 1914? Sarili niya? Ang founder ng Roman Catholic Church, which is si Jesus Christ, ang nagbinyag. Si John the Baptist. Tapos ikaw, Felix Manalo, hindi ka naman partida, Kristo na yun, ha? Ikaw hindi ka nabinyagan, tas founder ka? O ano ibibigay mong binyag? Diba? Wala siyang mabibigay na binyag kasi wala siyang tinanggap na binyag. Makakapagbigay ka ba kung wala kang tinanggap? Diba? Hindi. So, ang bautismo nila, bautismo rin ng tao. Ng ordinaryong tao. Okay. May nakausap ako na mga miyembro, no, at sila ay mga magagaling na written debater ng INC, no? Ang sabi nila, bakit daw si Juan Bautista nabinyagan pa? No? Kino-compare nila si John the Baptist at si Felix Manalo.
Kasi si John the Baptist, hindi naman nabinyagan. No, hindi naman nabinyagan. Ganon din daw parang si Felix Manalo, ala John the Baptist. Taray, di ba? Propeta ito, propeta, mga kapanalig ko, no? Bibigyan ko yan ng tawag nito. Bibigyan natin yan ng hatol. Okay. Given, no, mga kapanalig, given na si John the Baptist ay hindi nabautismuhan. Given. Si Felix Manalo din, ganun din, ala John the Baptist, hindi na rin daw kailangan bautismuhan. Si John the Baptist, hindi man siya nabinyagan sa tubig, dahil siya nga yung nagpasimula ng ganyan, si John the Baptist ay sinugunan ng Diyos sa sinapupunan pa lang ng nanay niya. Ano yun? Si Felix Manalo na pinagbubuntis, sinugo ng Diyos. Wow, honey. Si John the Baptist ay literal na inutusan ng Diyos na bautismuhan nyo sila sa tubig. So, ganun din ba yung kay Felix Manalo? Literal na inutusan siya ng Diyos na bautismuhan sila sa pool? Sa resort? Talaga ba? Propeta, si John the Baptist literal. Dahil mismong ang Diyos, no? Mismong ang Diyos ang sinasangguni niya. Si Felix Manalo. Hindi natin yan pwede na pagkumparahin. Si John the Baptist nasa Bible, walang Felix Manalo sa Bible, ikukumpara nyo? Hindi ba? Si John the Baptist mababasa sa New Testament. Dapat nasa New Testament din si Felix Manalo. Kasi kung magbibigay ka ng isang comparison sa dalawang tao, dapat yung dalawang tao na yan nag-e-exist sa Bible. Bakit mo ikukumpara ang isang taong nag-e-exist sa Bible at yung isang taong wala sa Bible? Hindi yan pwede. Hindi yan pwedeng mag-connect. Hindi yan pwedeng magtugma. Mali ang ganyang interpretasyon ng mga miyembro ng INC. Okay. Iba po ang bautismo ni John the Baptist at sa mga bautismo ng mga alagad at mga apostol. Meron ba tayong preba na magkaiba ang bautismo ng mga alagad at bautismo ni Juan Bautista? Okay. Gawa 19 verse 1 to 7. Ang sabi dito, at nangyari na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkahatak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ibang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Nagtanong siya. At sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. No? Ngayon, at sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Ito si John the Baptist. At sinabi ni Pablo, anong sabi ni San Pablo? Nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus, at ang kanilang narinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At nang maipatong ni Pablo ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nakapagsalita ng mga wika at nagsipaghula, at silang lahat ay may 12 lalaki. No? So malinaw na ang bautismo ng mga alagad ay iba sa bautismo ni Juan Bautista. Kaya hindi pa pwedeng i-connect at ikumpara si Juan Bautista at si Felix Manalo, dahil ang bautismo ni Juan Bautista ay binyag ng mga Judaismo. Judaism baptism. Kung si Felix Manalo ay isang Kristiyano, dapat ang kanyang baptism ay Trinitarian.
Kaya kailangan nilang tanggapin na Diyos si Kristo. Kasi Trinitarian Baptism ang Roman Catholic Church. Bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So dapat Trinitarian Baptism sila. Dapat meron silang divinity of Christ, which is 100% God, si Jesus Christ. Diba? At dahil sa pinapakita ko sa inyo na magkaiba yung binyag ni John the Baptist, hindi mo pwede yang ikumpara kay Felix Manalo na hindi tumanggap ng binyag dahil Judaism yun. Judaism ba si Felix Manalo? At malinaw dito na hindi pa nag-exist ang INC 1914, malinaw po dito sa talatang ito, may umiiral ng pagbabautismo ang mga alagad. Nagbabautismo na sila. Bakit hindi siya magpapabautismo? Kristiyano siya. Lahat ng Kristiyano ipinag-utos ni Kristo, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ipinag-utos ni Kristo yan mismo sa mga alagad. Bakit hindi siya nagpabinyag? Mas magrunong pa siya kay Kristo? Inutos na nga yan Lahat kayo magpabautismo nag-utos na siya, bautismuhan. Bakit wala siyang binyag? Di po ba? Nakukuha nyo? Hindi pa umairal ang sekta nila, may binyag na. Bakit wala kang binyag? Magpabinyag ka, uy. Ganon yun. Nakakaloka kayo, no? Now, kaya nga po, napakalinaw sa nilatag ko, no? Ayon dito sa Gawa 19 verse 3, ang sabi, kung gayon, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan, no? Nagtanong si San Pablo, kayong mga tao kayo, no? San kayo binautismuhan? Tinanong sila ni San Pablo. Ano ang sagot? Ano ang sinabi ni San Pablo sa kanila? No? Sabi ni San Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. At nang kanilang marinig ito, no? Nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang maipatong ni Pablo ang kanilang mga kamay, ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Wala pa pong sekta ng INC may nagbabautismo na. Bakit walang bautismo si Felix Manalo? Nagpuputong ng kamay si San Pablo, hindi pa nag-exist ang INC. Tapos ikaw, Kristiyanong tatayo, hindi ka nabinyagan. At hindi ka nabinyagan, magbibigay ka pa ng binyag. Na wala kang tinanggap ni sa sarili mo ng binyag. Kaninong binyag yung binibigay mo? Binyag mo. Binyag ng pangalan mo. Si San Pablo nga nagbibinyag, nagbabautismo. Bakit walang binyag si Felix Manalo? Ano ibibigay mong binyag? Binyag ng pangalan mo. 'Di ba? Binyag ba ng pangalan mo? Yung ibibigay mong binyag? No. Bilang isang Kristiyano, dapat binyagan ka. May tinanggap ka dapat na binyag. Hindi lang yan sa INC, kundi sa lahat ng sulpot na founder. Sa lahat ng sulpot na founder, dapat lahat sila ay bininyagan. Yan bang sila Martin Luther, Ellen G. White, no? Yan bang mga yan bininyagan ba sa sarili nilang sekta? 'Di ba hindi? Sino nagbinyag sa kanila doon? Sila nga ang founder. Hindi pa umiiral yung mga sektang ito, nagbibinyag ng mga alagad. At ang katawan ng 12 apostol ay nasa ilalim ng Roman Catholic Church. Now, which is nagpapatunay na ang Roman Catholic Church, tayong lahat ay binyagan. Nandoon nga yung bangkay nila di ba? Tayong lahat ay binasbasan ng Panginoon. Tayong lahat, ang binyag natin ay nagmula kay Kristo. Kaya nating i-connect yan. Magmula sa panahon ngayon hanggang dun sa panahon ni Kristo, apostolic succession, once again. Nasa Biblia, nagkakaroon na ng bautismo, nagkakaroon na ng binyag. Saan sila nabinyagan? Di ba si Eli Soriano? Sila Martin Luther, si Ellen G. White, sino ba yung mga Skibuloy? Saan sila bininyagan? Sino nagbinyag? Kailangan yung binyag nila manggagaling sa mga alagad. Sige nga, i-connect nga nila yung sekta nila sa mga alagad. Kasi ang mga apostol nagbibinyag.
ang mga alagad nagbabautismo. Binautismo ng mga apostol ang mga sinaunang Kristiyano. Saan nila nakuha yung mga binyag-binyag nila? Nakausap nila yung mga alagad? Kailangan nilang i-connect yung kanilang pagiging founder papunta dun sa mga apostol. Kaya ba nila? Hindi. Bakit? Wala naman kasi silang binyag. Kaya kung ikaw ay magtatatag ng isang iglesia, dapat binyagan ka kasi Kristiyano ka. Dahil yan mismo ang inutos ni Kristo na bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos wala kang binyag, Kristiyano ka. Anong authority ng isang mamumuno na hindi ka binyagan, tas magbibinyag ka? Diba? Make sense. Make sense mga protestante, gumising kayo. Magbibigay ka ng isang pagbibinyag, ng isang pagbabautismo na hindi ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naman nabinyagan. Anong ibibigay mo doon? Pangalan mo lang. Dahil hindi ka tumanggap ng otoridad sa Diyos na ikaw ay nabautismuhan. Paano kakakasihan ng Holy Spirit? Hindi ka nga nabinyagan. O, paano mahuhugasan ng kasalanan mo? Hindi ka nga nabautismuhan. O sino magbabautismo sa'yo? Sarili mo. Kasi founder ka eh. Pag ikaw ay founder ng isang iglesia, malamang, sino magbabibinyag sa'yo, member? Yung mga member mo, bibinyagan yung founder? Ganun ba yun? Nagtatag ka ng isang sekta, nagtatag ka ng isang iglesia, ang tanong dyan, sino magbibinyag sa'yo? Member mo. O, syempre, malamang, sarili mo. Ganon. Lulubog ka mag-isa dun sa tubig, binyagan mo yung sarili mo, ganon. Siyempre, kailangan may magpapatong ng kamay sa'yo. Unlike sa Roman Catholic Church kasi, ang founder namin si Jesus Christ, pinatungan siya ng kamay ni John the Baptist. At itong si Kristo, nung nagkaroon tayo ng Trinitarian Baptism, pinatungan niya ng kamay ang mga alagad. Itong mga alagad, dahil inutusan sila ni Kristo na ikalat ang pagbabautismo, nabautismuhan kaming mga Katoliko. At ang kanilang mga labi bilang pagpapatunay ay nasa ilalim ng Iglesia Katolika. Lahat kami ay binyagan na mula kay Kristo. Kayong mga founder kayo, sino nagbinyag sa inyo? Mga alagad? Yung mga alagad nagbibinyag na noon, tas kayo hindi kayo nabinyagan? Basic, di ba? Simple. Okay. Ngayon, sakit na lalamunan ko, promise. Dito sa Juan 4 verse 1 to 2, ang sabi rito, nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay gumagawa at nagbabautismo. Nang lalong maraming alagad kay Juan, I repeat, John 4:1 verse 2, nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay gumagawa at nagbabautismo ng lalong maraming alagad kesa kay Juan. So, nung wala na si John the Baptist, nategi na yung lolo mo, natsugi na, si Kristo ay nagbabautismo ng mga alagad na mas marami kesa kay John the Baptist. Tapos wala kayong binyag. Mga founder ng sekta. Si Kristo nung buhay pa, nagbabautismo. Tapos kayo wala kayong binyag. Paano yun? Hindi kayo kay Kristo, hindi kayo binyag eh. Hindi po ba? Malinaw dito, John 4 verse 1 to 2. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay gumagawa at nagbabautismo ng lalong maraming alagad kesa kay Juan. Ituloy natin. Bagamat hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. May baptism! Buhay pa si Kristo, nagbabautismo sila doon. Tas wala kayong binyag, mga founder kayo ng sekta? Sila nagbinyag. Paano yun? Hindi kayo kay Kristo. Kasi nagbabautismo na nga sila, buhay pa eh. Tas wala kayong binyag. Hindi kayo kay Kristo eh. Lahat nung time na buhay si Kristo, kasama niya mga alagad, nagbabautismo na sila eh. Ba't wala kayong tinanggap? Nasaan kayo nun? Nasa shopping? Nagsha-shopping kayo? Nasa mall? Hindi pa pwedeng gano'n. Dapat may binyag kayo. Tapos wala kayong binyag, magbibigay kayo ng binyag. Pwede ba yung gano'n? Okay.
So napakalinaw ng nilatag kong talata, no? Ang mga nabautismuhan kay Juan ay muling binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya magkaiba ang bautismo ni John the Baptist at bautismo ni Jesus Christ, no? Hindi natanggap ng mga taong matapos sumampalataya, hindi natatanggap, no, ng mga taong matapos sumampalataya ang Espiritu Santo sa bautismo ni Juan dahil ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob sa mga nabautismuhan kay Kristo. Meaning to say, ang bautismo ni John the Baptist wala pong Espiritu. Yun po ay baptism ng pagsisisi. Kung gusto mong magsisi, magpabautismo ka kay John the Baptist. Yun po yun. No? Water lang. Tubig. Yun yung kay John the Baptist. Magsisi ka at huhugasan niya ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagsisisi. Pero kay Jesus Christ, the baptism under kay Jesus Christ, Trinitarian, may Holy Spirit. Magkaiba yan, ha? Okay. Hindi si Pablo ang nagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Pablo, no, dito, ang Diyos ang nagkakaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang mga bautismo ng mga alagad, ito ay may otoridad mismo sa Panginoong Hesukristo. Kaya lahat kaming Katoliko binyagan. Magmula sa pinaka-founder namin hanggang sa ngayon, lahat ng Katoliko na binyagan. Bakit kayong mga founder ng bagong tatag na sekta hindi kayo nabinyagan? Nagbibinyag si Kristo, hindi kayo nagpabinyag doon. Ay, nako. Diba? Ang mga apostol nagbibinyag, bakit hindi kayo pumilat nagpabinyag kayo? O paano kayo ngayon magbibigay ng bautismo sa mga kaanib ninyo? Hindi nga kayo nabinyagan. Edi kawawa naman yung mga miyembro ninyo. Diba? Kawawa yung mga miyembro ninyo na naka-line up at nakapila at umaasa na may kaligtasan pero hindi nila alam, hindi rin pala sila nabinyagan. Kasi hindi rin naman nabinyagan yung founder nila. Diba? So pare-pareho lang po tayo, pare-pareho lang kayong naglolokohan dyan. Diba? Makakapagligtas ba ng kaluluwa ang isang taong hindi nabinyagan? Syempre hindi. Paano mo maililigtas ang kaluluwa ng ibang tao kung sarili mong kaluluwa hindi mo nga maililigtas dahil hindi ka nabinyagan? Tapos magbibigay ka ng baptism, hindi, ikaw nga wala kang binyag. Nagbibinyag ang mga alagad, nagbabautismo si Kristo, hindi kayo pumila-pila doon. Sana pumila muna kayo. Magpaputong kayo ng kamay. Tsaka kayo magbigay ng binyag. Pero bakit kayo nagbibinyag? Hindi nga rin kayo nabinyagan. Diba? Pare-pareho lang kayong naglolokohan. Pare-pareho lang kayong hindi maliligtas sa mga pinaggagawa ninyo. Okay. Kaya, ang madalas kong tanong, no, sa mga founder ng mga protestanteng ito, sino kaya ang nagbautismo sa kanila sa pangalan ni Hesukristo? Sa pangalan ni Hesukristo? No, sino kaya ang nagbautismo sa mga to, no? Lagi po nating tatandaan, mga kapanalig, ang hindi nabautismuhan sa pangalan ni Hesukristo ay hindi tatanggap ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ay ipinagkakaloob lang sa mga taong nabautismuhan kay Kristo. Kung ikaw ay hindi binyagan, wala kang Holy Spirit na matatanggap at tatanggapin. Paano sila maggagawad ng Holy Spirit sa iyo, hindi nga nabinyagan? Diba? Gigil ako, gigil. Unang Thessalonica 4 verse 8. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. No? Sa unang Thessalonica 4 verse 8, napakalinaw. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So, sino ba ang Diyos na nagbibigay ng Espiritu Santo ayon dito sa Thessalonica? Sino ang nagbibigay na Diyos na ito? Mateo 3 verse 11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig at pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kesa sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapa. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy.
Matthew 3 verse 11, sino ang magbibigay sa inyo ng Espiritu Santo? Napakalinaw. Ang bautismo na dapat nating tangkilikin, tayong mga Kristiyano, buong Kristiyano, ang bautismo na dapat nating tangkilikin ay bautismo sa Espiritu Santo at bautismo sa apoy sa pamamagitan ni Hesukristo. No? Yan ang dapat nating tangkilikin. At tatandaan natin, si Hesukristo ang nagbigay ng otoridad na bautismohan ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga alagad. Ang tinanggap na bautismo ng mga alagad na mula kay Kristo ay bautismo sa Espiritu, sa apoy at sa tubig, na siyang lumaganap sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Diba? Ang mga bangkay nila ng mga alagad ay nasa atin. Kaya ang ating bautismong tinanggap directly to Jesus Christ. Sila, i-connect nga nila yung baptism nila. Kung kaya nila yung i-connect direct to Jesus Christ, no. Only Catholic Church knows how to trace back yung history ng pagbibinyag sa atin. Tayong simbahang Katoliko lamang ang may kakayahan, ang may otoridad na magpaliwanag sa kanila na ang bautismo na tinatanggap ng bawat Katoliko sa buong mundo ay mula kay Kristo because of the apostolic succession. Saan nagmula ang binyag ng mga sulpot na protestanteng ito? Paano sila magkakaroon ng katibayan na ang kanilang mga founder ay kayang kumonek at umugnay na kumuha ng binyag sa mga alagad? Tayong mga Katoliko, meron tayong kakayahan na ilatag sa kanila na ang binyag namin ay mula sa alagad hanggang kay Kristo. Diba? Nasa atin ang mga bangkay nila, doon pa lang finish na yung laban. Sila, saan sila nagpabinyag? Kailan sila nagpabinyag? I-connect nga nila yung mga founder nila sa mga apostol kung nabinyagan sila. Diba? Tatandaan po natin, no? Tatandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bautismo. At sino ang nagbabautismong ito? Sa pamamagitan ni Kristo. Ikaw ay dapat nabinyagan ni Kristo. Nabinyagan ni Kristo ang 12 alagad, apostolic succession, kumalat ang bautismo sa utos ni Kristo, bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nung kumalat yung baptism, tinanggap ko, tinanggap mo, tinanggap nating lahat, ang ating bautismo ay valid. Ito ay directly galing mismo sa Diyos, galing kay Kristo. Malinaw po Hay nako, Diyos ko Panginoon. Kaya malinaw, no? Ang bautismo na dapat nating tangkilikin ay ang bautismo sa Espiritu Santo at apoy sa pamamagitan ni Kristo. No? Tapos na po ang bautismo ni John the Baptist dahil si Kristo na po ang dapat nating gamitin sa pamamaraan ng pagbabautismo. Ngayon, ang tanong, sinong nagbautismo kay Felix Manalo sa Espiritu Santo at sa apoy sa pamamagitan ni Kristo? Binautismohan ba siya ng mga alagad? Nagbabautismo ng mga alagad. Si Kristo nagbabautismo. Sino nagbautismo sa kanya? Bilang founder ng INC. Wala. So, ano ibibigay niyang bautismo? Wala. So, lahat sila hindi nabinyagan. Tandaan, pag ikaw ay hindi nabinyagan, hindi ka maliligtas. Okay. Gawa 1 verse 5. Ayon sa Gawa 1 verse 5, sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na nalalaunan pa. No? Gawa to, Bible to, Bible. Ang sabi, sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo sa tubig, eto si John the Baptist, datapwat kayo'y, datapwat tayo daw ay dapat babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. So, meaning to say, sa madaling salita, on other words, sila ay babautismuhan pa lamang
ayon sa gawa ng Espiritu Santo, at ito ang Espiritu Santo na dumapo sa kanila sa wangis ng dilang apoy noong araw ng Pentecostes. At nang si Pedro ay nangaral sa mga hintil, ganito ang nangyari at sinabi ni Pedro. No? Ito yung yung kwento ng Gawa 1 verse 5, ito yung nagsalita sila ng iba't ibang wika. No? Ito yon sa araw ng Pentecostes, no? Ito yon yung sinasabi rito na bautismo sa kanila. Ngayon, ano ba yung sinabi ni San Pedro? Dito tayo sa Gawa 11 verse 15 to 17. Ito ang sinabi ni San Pedro. At nang ako'y magpasimulang magsalita, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbabasa atin ng una. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ang nagbautismo ng tubig, datapwat kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nagsisisampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino baga ako na makakahadlang sa Diyos? Ano ang ibig kong sabihin dito? No? Nung si Pedro ay muling nagsalita, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu Santo gaya ng pagbabasa kanila nung una. So nung una na pagbabasa kanila, yan ang bautismo sa Ilog Jordan. Sa Ilog Jordan. At meron sa kanilang bumaba nung sila ay pinupuspos at binautismohan ng Panginoon. Ano yon? Ano ito? Di ba ang sabi? At nang ako'y magsimula magsalita, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Napuspos. Di ba? At sabi rito, datapwat kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo. Dapat tayong mabinyagan sa pamamagitan ng Holy Spirit. San sila bininyagan? Itong mga nagtatag ng mga sektang bago. Paano bababa ang Holy Spirit? Sino magbibinyag sa mga yan? Sarili nila, founder ako, binyag, o binyag, baba na, Holy Spirit, baba na, founder ako, ganon? Hindi ganon. Para bumaba ang Holy Spirit sa'yo, dapat yung inutusan ni Kristo na may authority na magbigay ng bautismo sa'yo, siya yung magbibinyag sa'yo. Kagaya nating mga Katoliko, nagbigay si Kristo ng otoridad ng pagbibinyag sa mga alagad na siyang tinanggap nating mga Katoliko magpasa hanggang ngayon. Sa kanila, sinong magbibinyag? Founder nga sila. Di ba? Ano ka? Holy Spirit, I'm here na, baptism na, sige na, di ba? Hindi pwedeng ganun. Very, very wrong talaga. Kaya nga po, no, kung iisipin ninyo, no, sino kaya ang nagsalita kay Felix Manalo, kila Ellen G. White, o kung sino-sino pang mga founder na to, para ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanila? Sarili nila? Inutusan nila Holy Spirit, baba ka naman Holy Spirit, founder ako, sige na please, baba na. Holy Spirit, baba na, sige na founder ako, baba. Ganon? My God. Kay Jesus ka sumampalataya, no? Kay Jesus ka sumampalataya at hindi sa Ebanghelyo. At ang Espiritu Santo na pangako ni Jesus ay natanggap ng mga Hintil at mga Hudyo sa pamamagitan ng bautismo. No? Sumampalataya ka kay Kristo at hindi lang sa Ebanghelyo na sa sobrang pananampalataya nyo sa Biblia, nagtatag kayo ng sariling sekta nyo. At dahil nagtatag kayo ng sariling sekta nyo, hindi nyo pa naisip, hindi pala kayo nabinyagan. Tapos magbibinyag kayo, kayo nga hindi rin nabinyagan. So naglolokohan na lang kayo dyan. Diba? Sa sobrang pananampalataya ninyo sa Biblia, kinulong nyo na ang sarili ninyong pangunawa. Hindi na kayo nagre-research about sa history, paano nagsimula, paano nakarating. Basta ang sa inyo, nasa Bible kasi. At dahil kaka-Bible ninyo, nakulong at umiksi ang inyong pangunawa.
na hindi nyo man lang naisip na kailangan kayong lahat ay nabinyagan. Dahil hindi ka makakapagbigay ng isang bautismo sa iyong kaanib kung ikaw mismong nagtatag, hindi ka nabinyagan sa ilalim ng mga alagad. Okay. Ngayon, ito ha, iba ang bautismo ni John the Baptist, kaya nga po ang sabi ni Jesus, Lucas 12 verse 49 to 50, ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa, at ano pa ang iibigin ko kung nagniningas na. Datapwat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin, at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y naganap. So, ang tanong dito, ano ang sabi ni San Lucas dito sa nilatag natin, no? Ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin, no? So, ano ang ibig sabihin nito? Isang bautismo, no, ni Felix Manalo para ibautismo sa kanya? Meron ba? Sabi dito, di ba? Sabi ni San Lucas, ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa. At ano pa ang iibigin ko kung nagniningas na? Datapwat ako'y may isang bautismo. Lucas to ha? Ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. So kung sabi ni San Lucas, ako ay may isang bautismo, no? Sabi niya, ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. Paano naman si Felix Manalo? Isang bautismo ni Felix Manalo para ibautismo sa kanya, bakit? Nabautismuhan ba? Di ba? Ano nga bautismo yung ibibigay niya? Hindi nga siya nabautismuhan. Si San Lucas kaya sabi ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. Nabautismuhan si San Lucas. Kaya pwede siya magbautismo rin sa iba. Si Felix Manalo, nabautismuhan ba? Hindi. Bakit siya nagbibigay ng binyag? Bakit niya binabautismuhan ng mga tao? Hindi naman pala siya kumuha ng bautismo. Ganon din ang mga ibang mga founder ng mga sulpot. Bakit kayo nagbibigay ng bautismo? Hindi naman kayo nabautismuhan. Kasi San Lucas na yan, mahiya kayo. Nabautismuhan. Kaya nakakapagbigay ng bautismo, kayo, nabautismuhan ba? Ba't nagbibigay kayo? Diba? Common sense? Okay, next. Ang bautismo na isa pang dapat tanggapin ni San Lucas, iyon ang kanyang kamatayan, na kung saan ay makakasama niya ang mga taong nabautismuhan kay Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Sinabi ni Jesus, siya ang nagpapaningas ng apoy, at ito ay bilang isang katuparan sa isang propesiya na ayon sa aklat ni Jeremias 50 verse 31 to 32. Ano ang sabi dito? Narito, ako'y laban sa iyo, o ikaw na palalo, sabi ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ang iyong kaarawan ay dumating, ang panahon na dadalawin kita, at ang palalo ay matitisod at mabubuwal at walang magbabangon sa kanya. At ako'y magpapaningas ng apoy sa kanyang bayan at pupugnawin yaon ang lahat ng mga nasa palibot niya. So malinaw dito sa aklat ni Jeremias, kung ating pag-aaralang maigi, yan po ay isang propesiya patungkol kay Kristo bilang isang apoy na nagniningas. Ang pagniningas ng apoy ni Jesus ay hindi po yan literal fire. No? Hindi po yan literal fire. Ngayon, si John the Baptist, ano ba ang karapatan nito sa pagbabautismo? Si Felix Manalo, may karapatan bang magbautismo? No? Okay. Dito naman tayo. Si John the Baptist, meron po siyang karapatan na mangaral at magbautismo. Bakit? Bakit may karapatan si John the Baptist na mangaral at magbautismo sa mga tao? Dahil si John the Baptist po ay literal na sinugo ng Diyos. Nasa Biblia po yan, mga kapatid. Ito ay pinatunayan ni Kristo at ni San Gabriel na anghel ang pagiging sugo ni John the Baptist. Si Felix Manalo ba kinausap ni ni San Gabriel? Si John the Baptist ay pinatunayan mismo ni Kristo na sugo yan. Pinatunayan ba ni Kristo na, Felix Manalo, sugo ka. Huling sugo ka. Wala.
Kinausap ba ni Anghel Gabriel si Felix Manalo? Hindi. Bago isilang itong si John the Baptist, no? Si John the Baptist bago siya ipanganak, no? Ipinagpauna na ng Diyos o ipinaalam na ng Panginoong Diyos na nasa pamamagitan ni San Gabriel ang pagiging sugo ni John the Baptist, no? Pinauna na ng Diyos, pinaalam na ng Diyos sa mga magulang ni John the Baptist, sugo ko yang ipagbubuntis mo. May anghel na agad na namagitan, kinonfirm na oh, Elizabeth. O, di ba, San Gabriel, Elizabeth. Yan pinagbubuntis mo. Sugo ko yan, ha. Sugo ng Diyos yan. O, sabi ni God, yung pinagbubuntis ni Santa Isabel, si John the Baptist, sugo ko. May ganong eksena. Si Felix Manalo ba, nung ipinagbubuntis siya ng nanay niya, bumaba din yung anghel? At kinausap yung nanay niya na, oy, Mars, sugo yan, ha. Gumano ng anghel? Wow, hanip, ha. Toroy. Walang ganong naganap kay Felix Manalo, kaya hindi sila pwedeng pagkumparahin na porket walang binyag si John the Baptist, exempted na rin si Felix Manalo. Kasi si John the Baptist, kinausap yung ng anghel yung mga magulang. Na, oy, sugo ko yan. Si John the Baptist, ha, magiging sugo ko yan. May confirmation sa Diyos, anghel na yun. Ano yung pinagbubuntis din si Felix Manalo ng nanay niya? Bumaba. At sinabi dun sa nanay niya, Mrs. Sugo yan, ha, huling sugo, promise. San Gabriel to, ganon? Walang ganong naganap. Kaya hindi natin sila pwedeng pagkumparahin. Ngayon, si Felix Manalo, bago isilang, sino ang nagsabi na siya ang hihirangin sugo? Meron bang nagkumpirma? Si John the Baptist, ipinaalam na siya ang sugo bago isilang at binigyan din ito ng confirmation ni Jesus Christ. Hindi po ba? So ano ngayon ang naging usapan ni Jesus at ng mga saserdote at mga eskriba ayon dito kay John the Baptist? Ano yung mga naging pag-uusap nila? Dito sa Marcos 11 verse 27 to 33 ang sabi rito, at sila'y nagsiparoon muli sa Jerusalem, at samantalang lumalakad siya sa templo ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at mga eskriba at ang matatanda, at sinabi nila sa kanya, sa anong kapamahalaang ginagawa mo ang mga bagay na to? At sa kanila ay sinabi ni Jesus, eto si Kristo na magsasalita. Anong sabi ni Jesus? Tatanungin ko kayo ng isang tanong, at sasagutin nyo ko at aking sasabihin sa inyo kung ano ang kapamahalaan na ginagawa ko ang mga bagay na to, sabi ni Kristo. Ang bautismo ni Juan mula ba sa langit o sa mga tao? Sagutin nyo ko. Diba? Dito pa lang sa tanong ni Kristo, mapapaisip ka, no? Ano sabi niya rito sa mga eskriba? Oy, mga eskriba kayo, sabi ni Kristo, ang bautismo ba ni Juan o ni John the Baptist mula ba sa mga langit, mula ba sa mga langit o sa mga tao? Sagutin nyo ko. At kanilang pinangatwiran sa kanilang sarili na sinasabi, kung sasabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit hindi natin siya pinaniniwalaan? No? Datapwat kung sasabihin natin mula sa tao ay nangangatakot sila sa bayan sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang tunay na propeta. At sila ay nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, hindi namin nalalaman, at sinabi at sila ay nagsisagot kay Jesus at nagsisabi, hindi namin nalalaman. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano sa kapamahalaan ang ginagawa ko, ang mga bagay na ito. Hindi ba? Kinikilala sa buong bayan ang pagiging propeta ni John the Baptist. Kinikilala siya na propeta. Si Felix Manalo ba kinikilala na propeta sa buong buong mundo? Diyos ko naman. Ngayon, kanino ba galing ang bautismo ni Juan? Dito tayo sa bautismo ni John the Baptist. Kanino ba ito galing? John 1 verse 33. At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig. Ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong bababaan ng espiritu at mananahan sa kanya
ay siya ngang bumabautismo sa kanya. No? So, napakalinaw dito sa John 1 verse 33, ang karapatan at kapangyarihan ni John the Baptist na mangaral at magbautismo bilang isang sugo ay nagmumula ito sa kautusan ng Diyos sa langit. No, sabi nga at siya'y hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin, si John the Baptist to ha. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig. Sinugo siya ng Diyos na magbautismo ka. At yung umiral na to sila Felix Manalo, sila Ellen G. White, yung umiral na to, may umiiral na pong bautismo. Bakit hindi kayo nagpabinyag? No? Hindi kayo nagpabinyag. Kaya nga po ang tanong dyan saan nagmula ang bautismo o binyag ni Felix Manalo? No? Saan po ba nagmula? Now, kaya po ito po yung naging paksa ko sa inyo kasi gusto kong magbigyan kayo ng idea kung paano natin mas titignan sa hindi komplikadong bagay ang ating pananampalataya. Kung pag-aaralan lang nating mabuti at hindi lang tayo tututok sa sitas, hindi natin ikukulong ang sarili natin sa puro tayo kaka-Bible. Kung lalagyan lang natin ng common sense, dito na lang po sa binyag. Bakit po ito ang tinapik ko? Para ipamukha po sa lahat ng mga protestanting ito na mali ang kinaaniban ninyo. Sa panahon ni Kristo, nung matapos siyang mabautismuhan sa Ilog Jordan, si Kristo po at ang kanyang mga alagad ay nagbabautismo. At itong bautismo na ito, wala pa ang mga sekta ninyo. Kaya kung kayo ay magtatatag ng isang iglesia, dapat nabinyagan ka. Kasi nagbibinyag si Kristo Dala-dala mo ang pangalan ni Kristo pero hindi ka naman nabinyagan ni Kristo. Hindi ba? Kung ikaw ay magiging isang founder ng isang iglesia, dapat ikaw ay binyagan. Paano ka mamamahala ng isang iglesia na hindi ka nabinyagan? Siyempre, dapat banal ka dahil banal ang iglesia ni Kristo. So, dapat banal ka. Hindi ka naman pwedeng maging banal nang wala kang binyag. Diba? At ang bautismo ng Iglesia Katolika ay kaya po namin niyang i-connect hanggang sa panahon ni Kristo. Na lahat ng tinatanggap ng Katolikong ito, mga kapanalig kong Katoliko, ay mula mismo direct to Jesus Christ because we have an apostolic successions. We have relics, yung mga tinirahan, yung mga places ng mga sinaunang Kristiyano, even ng Holy Family, no? Si Maria, si Kristo, si Jose, nasa Catholic Church, Crowning of Thorns, nasa Catholic Church. Lahat halos ng ginamit ng mga tauhan sa Biblia ay nasa pangangalaga ng Roman Catholic Church. So dapat, kung tayo ay aanib sa isang iglesia o sa isang sekta, dapat ang founder po ninyo ay nabinyagan. Kasi paano na nga naman po kayo tatanggap ng isang bautismo na may paglilinis kung hindi naman nabinyagan yung magbibinyag sa inyo? No? Pwede ka bang magbautismo sa hindi nabautismuhan? Di ba? Pwede bang ganon? Na ako bilang isang founder at ako bilang isang founder at ang aking mga kapanalig ay babautismuhan ko, paano ako maggagawad at magbibigay ng bautismo sa kanila kung sarili ko mismo hindi ako nabautismuhan? Kaya nga sabi ni San Lucas, di ba, siya rin man ay nabautismuhan at nagbibigay din siya ng bautismo. Kasi hindi ka pwedeng magbautismo kung wala kang authority. Siyempre kailangan kukuha ka ng authority doon sa nagpasimula ng ganyang bautismo. Sino ba ang nagpasimula ng bautismo ng mga Kristiyano? Si Jesus Christ. So dapat, kaya mong i-connect yung pagiging founder mo kay Jesus Christ para masabi mong ikaw ay nabautismuhan din. Kasi ang paglaganap ng bautismo ay nagsimula na yan sa Roma. Sa pamamagitan ng mga alagad. No? Sa Roma yan. Sa Roma nagbunga
ang pananampalataya na noon ay nasa bayan ng Jerusalem at inilipat sa bayan ng Roma. Yang pagbabautismo na yan ay lumaganap sa bayan ng Roma na which is paganong bansa. So paano ka magbabautismo kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka nabinyagan? Gising po tayo. Wag natin masyadong isarado ang ating isip, no? Wag natin masyadong isarado ang ating isip na tawag nito na makulong na lang tayo kakatalata, kakasitas. Wala pong mali sa Bible. Actually, maganda nga yan na tayo ay nagsasaliksik din ng banal na kasulatan, pero ang Biblia ay hindi po yan buo. Sa pagko-compile ng Bible, marami ring kulang dyan. Dahil ang nasa Biblia, yan ay isang aklat na kung saan dyan mababasa ang mga salita ng Diyos, pero hindi buo ang kasaysayan. Kaya wag tayong masyadong magpapakontrol sa mga pastor, sa mga ministro na walang alam lang, kundi bigyan kayo ng sitas. Lagyan din natin ng common sense. Nagsasagawa na noong mga sinaunang panahon pa ng binyag. Bakit wala silang binyag tapos nandoon kayo? 'Di ba? Paano ka magbibigay ng bautismo, ng biyaya o ng blessings kung ikaw mismo hindi ka nabinyagan? At yung binyag na yan ay dapat manggagaling yung authority niyan sa nagpasimula ng binyag, which is si Jesus Christ. Paano nyo i-connect yung founder ninyo kay Jesus Christ? 1914, Jesus Christ. Are you sure? Hindi nabinyagan yung founder ninyo. Pag hindi nabinyagan ang founder ninyo, siya ay nananatili sa dati niyang kalagayan, dati niyang pagkatao. Siya ay nananatili sa pagiging makasalanan. Tapos dun ka magpapabinyag. Kung siya nga sa sarili niya, hindi siya malinis paano kanya lilinisin? Pareho kayong madumi. Pwede ba yun? Bulag ka, magpapaakay ka sa bulag. Ganun ba yun? Walang binyag, magpapabinyag ka sa walang binyag. Hindi ganun, mga kapanalig, mga kapatid, no? Itong magiging paksa ko ngayong mahal na araw ay magiging special para sa akin. Kasi gusto ko lang talaga kayong gisingin, mga protestante, no? Gusto kong idilat nyo yung mga mata nyo. Yes, I know na maraming nagsasabi na delikado to sa buhay ko, no? Yung way ng pangangaral ko, yung way na pagdedepensa ko, maaari, no? Na maging delikado ang buhay ko sa ginagawa ko, but it's okay. It's okay. As long as alam ko na babalik kayo sa Roman Catholic Church, why not? I am willing to die. I am willing to die in the hands of the Protestants. Maging Katoliko lang sila, why not? Doon din naman tayo pupunta lahat sa kamatayan. At least, kung sakali man na mangyari sa akin yon, may maganda akong naidulot sa simbahang Katolika. Kaya kung wala kayong mga bautismo, tong mga founder na ito, alam nyo na kung saan kayo pupunta. At kayong mga walang bautismo na mga founder na ito, na nagbibigay ng bautismo, sa mga wala ring bautismo, naglolokohan lang kayo sa totoo lang. Magpapalinis ka doon sa hindi malinis. Sabi nga ni Kristo, magpabautismo nga daw tayo. O paano bababasa yung Holy Spirit? Paano lulukob sa'yo yung Holy Spirit hindi ka nabinyagan? O anong ibibigay mong Spirit doon? Yung Espiritu mong bilang tao, bininyagan mo sila sa pangalan mo as founder. Pero hindi dahil sa Diyos. Dahil hindi ka nabinyagan mula sa Diyos. Dahil kung ikaw ay nabinyagan mula sa Diyos, ang pagbibinyag na maigagawad mo sa kapwa-tao mo, sa kaanib mo, ay magmumula sa Diyos. Dahil ikaw ay binigyan ng otoridad na magbautismo sa kapwa-tao mo sa pamamagitan at sa ilalim ng Panginoong Hesukristo. Matthew 16 verse 18, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito,
itatayo ko ang aking iglesia. At ang aking iglesia na itatayo ni Kristo, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Kaya mabuhay tayong mga Katoliko. Ako po si Sanrio, ang founder ng Ave Maristela Seeds of Faith, no? At nawa po ay naging masaya kayo sa naging presentations natin for today, no? And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming pong salamat sa lahat ng inyong pagsuporta. Shoutout nga po pala kay Kuya Terpe Peter ng Makati, kay Kuya Sujiro de la Fuente, kay Mami Tessa Pedro Cadanyo, kay Mami George Mesiona, kay DC Cogdas, kay Mami Virgie Centeno, kay Tatay Ed Panda, kay Tatay Roderick Yaba, kay Tiger Heart Rabong, aba, may pa Tiger Heart. Kay Kuya Roque Galos, kanino pa? Kay Mami Helen Uyanguren, kay Kuya Elenito Garcia, kay Kuya Gilbert P. Poblite, kay Kuya Dong Hinalok, shout out po, kay Kuya Milky Gelig, watching from Cebu, at kay Kuya Frony Degamo, watching from California, USA. Kay Mami Edna's Homemade Spread, aba, may tinapay. Kay Kuya Jack Oyanon, kay Mami Juvie, wala. Dito muna tayo. Kay Kuya Hamza Abdul Aziz, kay Kuya Francis Ambrosio, kay Kuya Jonathan Rizada, kay Kuya Jojo Alvarez, kay Mami Juvie Bugtong. Good afternoon po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, no? Maraming pong salamat sa inyo. Kay Mami Edeline Kababag, shout out din po. At kay Kuya Lester Santos, no? Shout out, magandang tanghali po sa inyong lahat. At nawa tayo ngayong mahal na araw, damahin natin ang paggunita natin sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng buhay, nagbuwis ng buhay para tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat at maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa aking mga live dito po sa page ni Kuya John Doe. Thank you po and God bless you. Bye-bye po.